Amen. And kanina sa worship natin, naramdaman niyo ba siya? Naramdaman niyo ang kilos ng Santong Espiritu? Kasi nandun siya di ba? Pero alam niyo ba, kung gaano kalakas ang kilos niya, depende yon sa pagkakakilala mo sa Kanya. Amen? Ako, I really love to worship the Lord. Simula nung na-born again po ako, yan ang expression ko of love sa Panginoon. That's how I reveal. Parang yun yung revelation ko doon sa pag-ibig ko sa Kanya as I worship God. At mas nakikilala ko siya as I worship the Lord. Kasi parang nag-expand siya lalo. Kanina, di ba, minsan kilala. Oh, provider ko rin pala siya. Habang tumatagal ka, na nakikilala mo ang Panginoon, lumalaki na lumalaki ang Panginoon sa buhay mo. Hindi si Lord nagbabago, kundi ikaw. Di ba? Kaya napakaganda po ng series natin. Kasi ang series natin, it's about growing. Kailangan lumago. Kailangan may buhay para tayo ay lumago. Amen? So growing, ng ganda. Sabi, Christian should grow. Amen? Kung ikaw ay nakadugtong sa buhay, ikaw ay dapat nabubuhay. Pag nabubuhay ka, dapat ikaw ay nag-grow. Amen? Anything that does not grow, does not have life. Kaya medyo teka muna. So ngayon, simulan nyo nang isipin, nag-grow ba ako? Teka muna, huwag nyo takutin ang sarili nyo, okay? So later, pag-uusapan natin yan. So growth ay kailangan natin bilang mga Kristiyano. Amen. So sabi nga, we grow in discipline. Kasi minsan doon din tayo bagsak, di ba? I love the Lord. Kaya lang, Lord, may kaya. Yung kaya na yun, minsan yun ang nagbe-measure ng pag-ibig mo sa Diyos. Kaya lang, hindi ako pwede ngayon, Lord. Di ba? Ay, mahal na mahal ko ang Lord. Lord, thank you for your presence. Pero pag tinawag na sa prayer meeting, teka muna, ang layo kasi ng center natin. Hindi tayo makapunta for prayer meeting. Alam niyo mga kapatid, real talk tayo this morning. Okay? So, alam niyo yun, doon tayo natitimbang. But when we grow, pero kung lumalago ka, kahit minsan ganyan ka nagsimula ng, ang layo ng center. Pero nagpursigi ka, alam niyo darating ang panahon na yung center ay hindi pala malayo. Ang lapit lang pala ng center. May mga kapatid tayong ganyan ngayon dito, di ba? Nung nagsisimula tayo dito, ang layo kasi. Pero ngayon sila yung nakikita nyo dito every Saturday na nagpe-pray. Hindi pala malayo, malapit pala. Di ba? So ibig sabihin, may nabago. Bakit may nabago? May lumago. So yun, we discipline ourselves in time. Last week, pinag-usapan natin, we have to grow in gratitude. Magpasalamat, di ba? Kasi kung marunong kang magpasalamat sa Diyos, alam niyo ba, sabi nga, God loves a grateful heart. Gustong-gusto ng Panginoon yan. Kasi sa mundo, bihira na ang taong ganyan. Na merong nagtatanaw ng utang na loob. Ang gusto nila, ikaw ang may utang na loob sa kanila. Di ba? Walang kamatayang utang na loob. Diba? So growth is needed in the body of Christ. And this morning, nasa growing series pa rin tayo, last part. But we were going to study about growing in identity and impact together. Wow, together talaga. So hindi lang individual, kundi together. Ngayon, sabi ko nga yung growth natin, hindi pare-pareho mga kapatid. Meron mabilis lumago, tumubo, meron din mabagal, merong hindi tumutubo. Yun, ang delikado. Diba? Kasi yung hindi tumutubo, kahit sa puno, patay na puno yan.
Ano na lang yan? Stamp na lang ang tawag dyan, di ba? Ano na lang siya, saan na lang siya may pakinabang? Kahuyin para maging panggatong. Sana, in Jesus' name, dito sa CLC Philippines, walang panggatong. Pakikalabit ang katabi mo. Hindi ka panggatong. Hindi ka? Okay. So, ang growth natin is iba-iba. Iba-iba ang level. Kaya dito, pag-aaralan natin, kahit nasa iba-ibang level tayo, ang mahalaga, nag-grow tayo. Amen? Kaya wag natin hanapin minsan, bakit parang mas magaling siya kaysa sa kanya? Alam mo mga kapatid, let us eliminate yung mga ganyan mentality. Kasi tayo may iba-ibang galing. Okay? Di ba, Nay? Amen, amen. Okay. So sabi nga, we are going to talk about our God-given identity and how it impact the lives of the people around us. Ang sabi ng isang pastor, our identity and the impact of our lives is ultimately determined by our God-given shape. Okay. Ano ba itong shape na to? Okay? Shape. Sa letter S, ang sabi, this is the spiritual gifts, the heart, the ability, personalities, and experience. Ito ang nag-shape sa atin. Dito tayo na-identify. Okay? So tignan nyo mabuti. Pero sa umagang ito, magtututok tayo, syempre, sa pinakauna, the spiritual gifts and the ability. Okay? Amen? So are you ready, brothers and sisters? Okay, shape. Di ba ang object is nakikilala sila sa shape? No? Like ang bola. Kahit grade 2 no. Kahit 2 years old, 3 years old, pag pinadrawing mo yan, bola, anong drawing yan? Bilog. Kasi yun yung identification niya sa bola. Bilog siya. Kasi parang ang sakit naman pag square ang bola mo, no? Nag-basketball ka square. Tumawa sa mukha mo, kanto. Di ba? So yung bola, kaya siya bilog, may purpose yun. Amen? So kahit sino, kahit batang maliit, pag nakakita ng bilog, ito nga si Sebi, ano pa lang ito, 1-year-old pa lang noon, pag nakakita ng bilog, ball. Alam nila bilog, ball. So you are identified by your shape. Di ba? Amen? The same way, kung ang mga tiles, ang tiles, nakita ko sa store, di pa naman pa ako hindi ako masyadong madunong dito. Pero ito lang ang observation ko. Pag pupunta ka sa store, bibili ka ng tiles, lahat is square, di ba? Square siya, malaki, XL, large, medium, small. Square lang siya. Pero bakit may tiles na oblong? Pag pumasok ka sa bahay, may tiles na bilog. Dahil reshape siya. Ginamitan siya ng pangkat. Kasi, yun ang kailangan mo sa bahay mo. Amen? Agree ba kayo? Parang hindi agree lahat. Okay? So, spiritual gifts are given para i-shape tayo into a person that God can fit in the body of Christ. Amen? So, ibig sabihin, kung square ka ngayon, gagawin ka ni Lord na oblong kung kailangan mo maging oblong. Amen. So, ang ginagamit ng Panginoon is the spiritual gifts. It's a God-given gift. So, we can operate in our God-given abilities. Kasi lahat tayo are gifted. Amen? Kasi if you are operating effectively in your God-given gift and abilities, you bring impact to your communities. Yun eh. It goes together. Pero kung hindi yan in order, wala ka sa order, mga kapatid, ibang impact ang nadadala natin sa community. And remember, tayo ay may identity. And we are identified in Christ. So ang impact natin should bring glory to Christ. Amen? Amen. Hallelujah. So spiritual gifts, it's a God-given gift. Spiritual gift, ibig sabihin, Holy Spirit ang nagbigay nito. Amen? Dahil Holy Spirit ang nagbigay nito, it's a perfect gift. Wala pong kulang sa regalong ito ng Holy Spirit sa iyo at sa akin. Perfect siya.
Pero bakit minsan, parang hindi perfect? Sabi, you have to grow. Grow the gift. No. You grow in the gift. Ikaw ang lumago sa regalo ng Diyos. Kasi yun, perfect na yun eh. Sino ang kulang tayo? We have to catch kung ano talaga ikaw sa Panginoon. Alam mo, catching, sabi, what and where God wants you to be. Kailangan maunawaan natin yun. Teka muna. Saan ba talaga ako ilalagay ng Diyos? Ano ba talaga yung binigay ng Lord sa akin? So I can use it. Diba? Sometimes, kaya hindi natin ito nagagamit kasi nga, without, baka wala naman ako niyan. Kapatid, kung tinanggap mo ang Panginoong Yesus sa buhay mo, meron ka niyan. Sabihin mo sa katabi mo, meron ka niyan. Meron ka niyan, okay? So, nandyan niya sa inyo at kailangan niyo siyang gamitin. Okay? So, God gave it to us so we can be placed where God wants us to be, so we can be effective in the place where God put you. Kung saan ka lagay ng Diyos, ikaw magiging effective. Ang isa pang dahilan kung bakit namimiss natin ito, alam nyo na may binigay ang Diyos sa inyo, may pagkatawag kayo sa Panginoon, pero you are restricting it, you're suppressing it kasi may iba kayong gustong gawin. Alam nyo yun eh, teka muna, ano talaga, bakit kaya ako masaya-masaya ako mag-serve. Masaya-masaya ako sa banquet. Pero teka, nakakapagod magluto sa banquet, Lord. Gusto ko maging worship leader. Hindi ka pala ba worship leader tinawag ng Lord? Tinawag ka pala sa banquet team. Di ba? Nagpilit ka maging worship leader. Mga kapatid, hindi ka magiging fruitful doon. Kasi hindi yon ang ibinigay sa iyo ng Diyos. Sa 1 Peter chapter 4 verse 10, sabi dito, basahin natin, God has given each of you a gift from His great variety of spiritual gifts. Use them well to serve one another. So the gift was given to be used. Amen. So kailangan talaga mahalaga na, kailangan alam ko. Kasi as we use it, it shapes us. Habang ginagamit natin, ito yung nag-shape sa atin. Sabi ko nga kanina, maaring hindi ka naman talaga circle, ikaw ay oblong. Diba? Pinipilit mo maging circle, hindi ka magiging effective doon. Okay? God shape us so that we can be, sabi nga yung language natin sa Champion Life, true, sabi nga, ano nga tayo? True sons. True sons and daughters in the house. Ibig sabihin yun eh. Kaya ng Lord binigay ang regalong ito to shape us so that we can demonstrate and we can reflect the Son. Amen? Parang natatakot ako sa mga tingin nyo. Hindi pa tayo. Nagsisimula pa lang po tayo, okay? Alam nyo, the world is in darkness. Kailangan nila ng sons that will light their lives, that will guide them. Kasi di ba ang mundo nga, sabi nga, is nasa kadiliman eh. Bakit ang church nandito sa kadiliman? To be a light. And we can never be a light kung hindi tayo sumusunod kung saan tayo dinisenyo ng Panginoon. Kasi you have to follow that. Yung blueprint na yan sa buhay mo, kailangan lakaran mo yan. Do not resist what God has called you to do and where God is placing you. Amen? So, we need to be a true reflection of the Son so that we can be effective, hindi lang po sa ministry natin, kundi sa sarili natin at sa community natin. Amen. Kaya sa umagang ito, sabi ko sa inyo, ano pa lang yan? Intro pa lang yan. Meron tayong tatlong pag-aaralan, how to grow in the gift. Do you want to grow into your gifts? Amen? Or mature na kayo sa gifts nyo? Kasi ako hanggang ngayon, nag-grow pa rin po ako sa God-given gift ko. Ibig sabihin, hanggang ngayon, ginagamit ko siya. Kasi kailangan ko siya. Sabi nga kanina sa 1 Peter, binigay sa atin upang gamitin. So, kung may gift ka, kailangan mo siyang gamitin. At di mo pwedeng sabihin, wala kang gift,
if you receive Jesus in your life. Bakit? Because the Holy Spirit is the one that gives gifts. And when you receive Jesus in your life, you have the Holy Spirit in you. So hindi pwedeng wala kang gift. Not unless na mismong tanggapin ng Panginoon sa buhay mo. So mag-altar call po ba muna ako ngayon? Wala naman. Okay naman lahat. Oh, good. Thank you, Jesus. So number 1, how to grow? You need to be selfless. Sabi nga, giving without expecting anything in return. Ano yung nagbibigay tayo nang hindi ka nagbibilang kung anong ibabalik sa'yo? You are serving nang hindi ka nag-expect because you know you love the Lord. At yan ang pinapagawa ng Panginoon sa inyo. Dito kasi sa world, pag nagbigay sa'yo ang isang tao, kailangan bayaran mo. Diba? Palitan mo. At minsan, yung kapalit, walang katapusang kapalit ang hinahanap sa'yo. Natulungan kitang ipasok kita sa trabaho eh. Ang gusto niya pala, habang nagtatrabaho ka, bibigyan mo siya. Forever kang may utang na loob. Diba? Pero sa kingdom, no. When we do things para sa kapwa natin, hindi tayo nag-expect ng kapalit. When we serve God in the church, hindi tayo nag-expect na bayaran tayo. Diba? Parang na lang, sabi, Pastor, wala bang honorarium dyan? Isa nakakatawa, di ba? No. Kasi sabi ko, we are true sons. Kasi ang son po, hindi nag-expect ng bayad pag sila naglilingkod sa Panginoon. Amen? In Acts chapter 2, ito, tignan natin. The model, 44, ito to 47, sabi, all the believers were together and had everything in common. They sold property and possessions to give to anyone who had need. Every day, they continued to meet together in the temple courts. They broke bread in their homes and ate together with glad and sincere heart. 47, praising God and enjoying the favor of all the people, and the Lord added to their number daily those who are being saved. Look at them. Tingnan niyo itong believers na to. Ano bang ginawa nila? Actually, nandyan yung 4 quadrants natin. Pakibalik sa verse 44. Sabi dito, all believers were together and had everything in common. They were all together, they were had in common. Mga nasa army mode palagi ito. They are disciplined, they know where to go. Diba? Army mode sila. All believers, all hindi some, were together and had everything in common. Sa 45, they sold property and possession to give to anyone who had a need. They are the hospital. Lahat ng may pangangailangan, minimit nila. Okay. Sabi, every day they continued to meet together in the temple courts. Anong ginagawa sa temple courts? They study. Equipping. Okay? Amen? Together, they broke bread in their homes, ate together with glad and sincere. Sa 47, ang sabi doon, praising God and enjoying the favor of all the people. They have the family time together. Kaya pag nakita nyo, kumpleto, di ba? Kung ano yung quadrant na pina-follow natin, nandito sa kanila. They were so generous. Alam nila ang pangangailangan. At nagbibigay sila nang hindi sila naghihintay ng kapalit. Even their own properties, they sell it. Para lang ma-meet ang need ng church. Sabi nga, wouldn't you want to be in that kind of community? Bakit sa tingin nyo madaling nakapagdagdag ang Panginoon ng tao? Because nakita sa kanila yung buhay na may pag-ibig, may pagtanggap, hindi nagbibilang. Nakita nyo, they are selfless people. They give, they love, they forgive, they accept people, whoever you are. Kahit sino naman siguro, di ba? Madali ka talaga, this is the community that I want to belong to. Bakit? It reflects the heart of God. Kasi ito yung community na nagre-reflect sa puso ng ating Panginoon. Amen? So be selfless, sabi nga. Selfless is putting others' interest better than yours. Hindi tayo masyadong makasarili. Tingnan natin, okay, may need siya. Okay, he's better, okay. Hindi, kasi minsan tayo, nakafocus tayo sa lahat ng sa sarili natin na we forgot, may kapatid ka dyan. Hindi ka nag-iisa. Amen? Philippians 2,
3 and 5, sabi dito, don't be selfish. Don't try to impress others. Don't try to impress others. Be humble, thinking of others as better than yourselves. Don't look out only for your own interest, but take an interest in others too. You must have the same attitude Christ Jesus have. Ito po yung hinahabol natin na measure eh. Just like what Jesus did. So everything is work in progress. Lahat tayo ay pinoproseso ng Panginoon. Kaya nga tinuturuan tayo ng growing, di ba? The Lord wants us to grow sa lahat ng area ng buhay natin so we can be like Jesus. Amen? So, ma-assess mo sarili mo, saan pa ba ako nagkukulang, Panginoon? As body, sabi nga, we should treat our brothers and sisters fairly. You have to serve them. Amen? Amen? Parang ayaw nyo na ako magsalta dito. Amen. Amen! Serve! Sabihin mo. Okay. Doon kayo tinawag ng Lord to serve. Doon tayo tinawag ng Panginoon. Okay? Hindi niya tayo tinawag para itago kung ano ang ibinigay sa atin na kaloob, kundi para magamit yan to serve others. Amen? And then number 2 is the O. Sabi, occupy. Redeeming the time. Mga kapatid, dito nga we fail. Kasi God doesn't want lazy and idle, complacent people. Ayaw ng Diyos ng tamad. Kahit ang mga disipulo nung tinawag niya, ano nga yun sa dagat? Nangingisda. May mga ginagawa sila nung tinawag sila ng Panginoon. Sa Kristiyano, walang tamad. Sabihin mo sa katabi mo. Amen. Sabi nga, using all opportunity given to us by God to serve and to know Him. Alam mo, minsan we miss to grow kasi di natin ginagamit kung ano ikaloob ng Diyos sa atin. Nandun lang siya, meron kang kaloob, pero ayaw mo siyang gamitin. And, alam niyo ba yung kahit yung seed, di ba? Maganda yung seed na yan, pananim, sister. Ang ganda ng bunga niyan. Pero kung hindi mo yan itanim, lalabas ba yung ganda niyan? Hindi, mabubulok yan. So binigyan tayo ng Lord ng kaloob na dapat natin gamitin natin every opportunity na pwede natin magamit. Minsan, pray ka nga muna ngayon, sister. Ay, siya na lang. Bakit naman ako na naman? Hallelujah. Opportunity. So every time God calls you to do something, sabihin nyo, opportunity. Alam mo sa mga networking, ganun ko narinig yan di ba? Lahat ng tao na makasalubong mo is opportunity. Dapat tayo yung ganun Lahat na makasalubong mo, pagkakataon makapag-share ako ng gospel. Kahit sino pa yan, kahit ano pa yan. Di ba? Kailangan yun yung sa heart natin. We occupy, we redeem the time. Hindi tayo nagsasayang ng oras. Hindi yung, okay, bukas na lang. Teka muna. Parang gusto ko ngayon na pumunta doon para mag-share, pero bukas na lang. Paano kung bukas hindi mo na yun abutan? Kasi hindi mo alam ang buhay ng tao. Di ba? Ngayon ka pala ini-impress ng Holy Spirit, go there. Kailangan ito ng salvation. Ikaw, bukas na lang, ang init, Lord. Di ba? Alam mo, ito sa Luke 9, verse 59 to 61. Ganito ito ang Panginoon To another person, come, follow me. Sabi ng lalaki, the man agreed. Oo, sige Lord. But, he said, Lord, first let me return home and bury my father. Meron siyang reason. Nagpakitang naman siya, oo, susunod ako Lord. Pero teka muna, ilibing ko muna yung tatay ko. Kaya sabi ni Lord, let the spiritually dead bury their own dead. Your duty is to go and preach about the kingdom of God. Yung isa sabi naman, yes, Lord, I will follow you, but first, let me say goodbye to my family. Tingnan mo yung mga alibay, di ba? May reason sila not to do what God wants them to do. Marami pong rason na pwede tayong maimbento. Pero alam niyo ba, when you do that, may namimiss po tayo. We miss the blessing na nakakaloob para sa pagsunod natin
sa pinapagawa ng Diyos sa atin. Amen? So, maraming alimay, matraffic, mainit, pagod. Madali lang naman talaga gumawa ng alibay. Delay of works is delay of growth. Pag dinidelay mo ang pagsunod, ang paggawa, nadidelay din po ang paglago natin. Kasi God is trusting us to do what God has entrusted to us. To love Him more, to know Him, more than anything else. Pero minsan di tayo dumarating sa level na yun. Palaging may ang Panginoon, may hangganan lang sa puso natin. Mga kapatid, I would like to encourage you. Give your heart to God 100%. 100%. Kaya minsan nagtataka ka, 10 years na, hindi pa marunong mag-pray. Bakit hindi ito? Nasa church naman ito every Sunday. Bakit hindi ito makapag-pray, di ba? Prayer should be part of the believers. Nasa church ka o wala, you need to pray. Pero minsan natatakot tayo, wala tayong confidence. Actually, hindi dahil hindi marunong, wala lang confidence. Natatakot siya, baka magkamali siya, baka pagtawanan siya. Pero mga kapatid, pag ganyan tayo, ibig sabihin, nakasentro ang isip natin hindi sa Diyos, kundi sa tao. Natatakot ka sa sasabihin ng tao. 20 years na, matampuhin pa rin. Di ba? Nabati lang ng konti. Ayaw na mag-church. Lilipat na ako. Bakit? Ano naman yan? Mga ano kasi ito? Anong term na ginagamit nila? Mga judgmental. Or hindi. Ano kasi sila? Mga righteous kasi ito eh. Di ba? Naririnig ko yan. Pero tagal na. Lumaki na halos. Nagkaedad na sa loob. Ba't matampuhin? Hindi nagkaroon. Alam niyo po, ang mga taong matampuhin, mga taong mainipin sa gawain ng Diyos, mga taong yung maraming reason, mga taong hindi nag-grow po yan. Mga immature ang tawag dyan. Gusto mo ba maging immature for life? May nag-upo ah. Gusto niyo ba maging immature for life? Bakit Wag naman, kapatid. Kailangan natin mag-mature. So let us grow these spiritual gifts by using it. Meron kayong spiritual gift, God-given ability. So you can serve God. Amen? Kasi that God-given authority, yan yung purpose niyan. 1 Corinthians 12. Sabi, spiritual gifts is given to each of us so we can help. Kanina, serve, di ba? Sabi ni Peter, to serve. Pero ngayon, ang sabi dito ni Apostol Pablo, to help. So maraming pagkakagagamitan ang kaloob na spiritual sa atin ng Panginoon. Kaya kailangan ma-discover nyo yan. Kasi kung hindi nyo yan ma-discover, paano nyo siya magagamit? Amen? At pag hindi nyo siya nagagamit, ibig sabihin, wala kayong paglago. Yun po yung totoo doon. To serve others. Sabi, to be effective in service, we need to fully identify our spiritual giftings and grow in it. Kailangan na tayong lumago dito. Ikaw ay tinawag sa paglilinis ng church, ng center. Maging faithful ka dyan. Bakit? Kasi ang ginagawa natin ay para sa kaluguran ng Panginoon. Diyan ka tinawag eh. Ibig sabihin, ang Diyos ang magbibigay sa iyo ng kaligayahan, kakayanan para magampanan mo yan ng maayos. Kasi minsan tayo, because we are human, minsan nadadala din tayo doon sa kaisipan na, Lord, bakit naman tagalinis lang ako? Gusto ko naman iba, di ba? Hindi nyo ba alam na sa harapan ng Diyos, pantay-pantay lang tayo? Amen? Kaya you use the gifts in faith, in humility, and trust. 1 Corinthians 12:6, sabi, God works in different ways, but it is the same God who does the work in all of us. Ibig sabihin, siya pa rin ang nagbibigay sa atin ng kakayanan. Ang kailangan nyo lang is to make time, avail yourself before the Lord. Okay, itong pinapagawa ko sa'yo, wala kang excuse. Yes, Lord. Yung song, yes, Lord, yes, Lord. Yes, yes, Lord. Yeah. Kanta lang pala, no? Pag sinutusan na ni Lord, yes, Lord na eh, no? Yes, Lord, make time. Don't wait for time, but make time. Amen?
Kasi kung haintayin mo ang oras para makapaglingkod ka, masundan mo ang Panginoon, walang oras na darating sa'yo. Amen. Amen ba? Amen. Hallelujah. Kaya kung ikaw ay binigyan ng Diyos ng regalo, gamitin mo. Sabi sa Romans 12, in His grace, God has given us different gifts for doing certain things well. So if God has given you the ability to prophesy, speak out with as much faith as God has given you. Verse 7, if your gift is serving others, serve them well. If you are a teacher, teach. If your gift is to encourage others, amen. Seriously. And if you have a gift for showing kindness to others, do it gladly. So kung anong kaloob sa inyo, gamitin nyo. Huwag nyo minsan kasi, ayaw nyo gamitin kasi gusto nyo nga ibang gift, hindi yung gift ng Lord. Di ba? Operate in your gifting so that you may grow in the standard God measures. Gusto nyo maabot yung measure ng Lord? Grow in your giftings. May standard ang Diyos eh. Hindi standard natin. Ang inaabot natin, ang standard natin, below standard palagi yan. Pero pag standard ng Lord, you have to work hard para maabot natin yung measure na yon. The measure of God's standard. Amen. Huwag niyong ipilit yung sarili niyo kung saan di naman kayo ilinagay ng Diyos. May kakilala po ako, nakasama ko sa ministry. Pagkagaling niyang preacher, pero gustong-gusto niya rin maging worship leader. So pag mayroon kaming gatherings, lumabas kami, mag-share kami, kasi ang galing niya mag-share talaga. Kasi gusto niya maging worship leader, bigla siya maglilid ng kanta. May paborito siyang kanta, yung I Love You, Lord. Pag kinanta niya na yung I Love You, Lord, kung naman, worship na kami, nakapikit kami, bigla kaming didilat lahat. Nakatingin na kami sa kanya. Ako linilehas ko na siya, in Jesus' name, sana tumigil na siya. Di ba? Hindi siya nakaka-bless. Kumanta, nakaka-distract. Kasi hindi naman yun ang pagkakatawag sa kanya ng Diyos eh. Pinipilit niya. Di ba? Tinawag siya to preach, not to worship lead, not to sing. Kasi po yung boses niya, actually, ang problema yung boses niya. Wala po sa tono. Kaya pag kumanta na siya, di ba, nakarinig na ba kayong sintonado na nag-worship lead? Ako nakarinig na po ako. Kahit anong pilit ko, sabi ko nga, I love to worship the Lord. Pero kahit anong pilit kong sumambang kasama niya, hindi ko magawa. Kasi naririnig ko eh. Di ba parang iba yung song niya kaysa sa song ko? Di ba magkaiba yata kami ng song. So mga kapatid, discover that gifts kung ano meron kayo. Operate in that gifts. Grow in that gifts so that you will be effective. Amen? Huwag natin ipilit. Kasi sabi ko nga, delay of our growth when we try to stay in the place where God did not place us. Nadi-delay talaga yung growth natin doon. Kasi hindi ka naman doon linagay ng Diyos eh. Alam niyo yung munggo, di ba? Pag gusto niya siya maging toge, ang bilis lang magkaroon ng toge, no? Pag marunong ka, kung hindi ka marunong, itinanim mo sa lupa yan, magiging toge ba yan? Di ba? Pero kung ilagay mo siya sa tamang lugar niya, tamang proseso niya, ilagay mo siya sa tubig, overnight, meron ka ng toge. Tumutubo na siya. Nasa tamang proseso. Nandoon siya sa tamang lugar niya. Kaya lumago siya, kaya siya tumubo ng tama. Pero pag itinanim mo siya, alam ko, sa lupa, kailangan mamatay muna siya bago siya tumubo. Pero yung buto na ng munggo, ilagay mo sa tubig overnight, toge na siya the next day. Masarap na toge. Wow. Okay. So make every opportunity to serve and to do good. Yung parable of the 10 servants, gusto ko lang danin ito. I think inano din ito ni Brother Marlon last week. Yung Luke 19:13. Sabi, so he called 10 of his servants and gave them 10 minas. Put this money to work. He said, until I come back. Inaasahan ng Diyos na gumagawa tayo, mga kapatid. Sabi, put this money to work. Ibig sabihin, whatever God has given you, put it to work. Hanggang kailan?
until He comes back. Hanggang sa pagdating ng Panginoon. Hindi tayo naglalagay ng duration. Lord, 1 week lang. Tama na. 1 month. Teka muna, 1 year na ako dito na ginagawa ito. No, mga kapatid. Sabi ng Lord, put it to work until He comes. So hanggang di pa dumarating ang Panginoon, let's continue to do the work of what God has entrusted to us. Amen? Alam niyo ba, we are all servants in Christ. Walang VIP po sa atin. Kahit anong ginagawa mo sa loob ng iglesia, kung yan ay ginagawa mo dahil tinawag ka ng Diyos na gawin mo yan, pagharap natin sa Panginoon, pare-pareho lang po ang reward natin. Kapareho ang reward mo sa nagtuturo, sa kumakanta, sa naglilinis. We are all servants. In the eyes of God, we are all equal. Walang mas magaling sa atin. Kaya nga, sabi niya, di ba, palagi yung titignan yung interest ng iba. Kasi yun ang tinuturo sa atin ng Diyos. Tinuturuan tayo ng Panginoon ng isang karakter na kailangan nakikita sa atin. And that is humility. Amen? Everyone will give account before the Lord. Amen. So discern, what is your gift? Ano ba talagang gift ko, Lord? Siguro naman ngayon, more than halfway na tayo, naiisip nyo na yan, ano? Ask God where you can serve Him through the gift that He has given you. Alam niyo paano yung malalaman ang gift nyo? The abilities. Yung ability nyo, yung abilidad nyo na sa loob. Alam mo yung, easy sa'yo dumating ang pera as Christian. Easy ka rin magbigay. So ano ang gift mo? Generosity. God is blessing you. To be a blessing, hindi para sa sarili mo. Di ba? Magaling kang umawit sa Lord. Nakakasamba ka sa Kanya. Tinawag ka ng Diyos dyan. Sumamba ka sa Kanya. Gamitin mo yan. Tinawag ka para mag-share ng gospel sa labas. Paano mo malalaman? Ang bilis mo mag-share. Kahit sino, nasisharean mo. Kahit ka sa taas ng bus, sa jeep, hindi ka nahihiya mag-share. Bakit? God has empowered you to do that. Yan ang gift mo. Do it. Huwag natin i-restrict kung ano ang pinagkaloob ng Diyos sa atin. Amen? Growth will make you effective in your calling. Sabi nga, at yung growth mo yan, it gives impact. Yun eh. Kung lumalago ka, may impact ka. Pero pag hindi ka lumalago, may impact ka rin. Yun nga lang. Lagapak. Okay? Sabi nga, it depends on the growth. Kung anong growth mo, kung gusto mo malaki ang ang influence mo sa kapwa mo, ang influence mo sa family mo, grow. Sa'yo na po yun, hindi na sa Lord yun. It's a decision that you make. Binigay na ng Lord ang kailangan natin para lumago tayo. Sabi nga, He gives everything pertaining to life and godliness. Lahat ibinigay na ng Diyos, pati spiritual gifts, so we can use it. Ang tanong, ginagamit ba natin? Diba? Minsan doon, we fail. Kasi ginihintay pa rin natin na si Lord ang marinig natin. Na gusto mo talagang lumabas si Lord sa harapan mo, no? Para sabihin mo, okay, talagang tinawag ako ng Lord dito. Mga kapatid, the Holy Spirit is in you. At ibinigay na yan through the power of the Holy Spirit. At yung spiritual gifts na to, hindi lang po ito ginagamit para po sa ministry, sa kapwa natin, but most especially sa atin. Tayo yung binigyan eh. So tayo muna ang dapat lumago. Amen? Hindi mo natin isipin, teka muna, magaling ako dito. Gagawin ko to for them. No. Kailangan, if you're a preacher, preach to yourself first. Wala kang ibibigay sa iba kung wala ka. So you grow within, sa sarili mo. So you can serve others. Amen? Shaping, sabi nga, service. Ang service natin, we do it because we love the Lord. Amen. Amen. Hindi yan siya dahil okay, kailangan ko talagang mag-serve para mapunta ako ng langit. No. Si Jesus lang ang pwedeng magdala sa atin sa langit. Hindi ang mabuti nating gawa, mga kapatid. So, sa mabas kasi yung pa rin ang mentality, kailangan kong maging mabuti, gumawa ng mabuti para pumasok ako ng langit. Hindi po yun totoo. Ang sabi ng Biblia, papasok ka ng langit kung tinanggap mo si Jesus sa buhay mo.
naging Panginoon at tagapagligtas mo at namuhay kang may kabanalan at katwiran. Amen? Sabi, He's shaping us. Yun na nga. God is shaping us because He wants us to fit. Yung i-fit ka, di ba? Sabi ko kanina rin i-reshape tayo kasi maaring circle ang kailangan sa iglesyang ito. Isi-circle ka ni Lord para mag-fit in ka dyan. Para hindi ka awkward tignan, out of order. Ang out of order ng life natin, parang wall na patsi-patsi. Hindi nalagyan ng tama. Yung puzzles na parang bungi-bungi. So tayo, sinishape tayo ng Lord para yung puzzle na yun mabuo. Makita ang Panginoon sa buhay natin. Amen? Amen? Last. Okay. Now, basahin nyo. Ngayon. Okay. God has given you the gifts. Kailan nyo yung gagamitin? Now. We don't delay what God has entrusted to us. Salvation is now. Faith is now. Alam niyo ba, hindi mo pwedeng sabihin, bukas na ako mag-share. Sabi ko nga kanina, salvation is now. Hindi natin yan pinagbubukas. Ngayon yan. Ang faith is now. We use faith now. We don't use faith tomorrow. God is expecting us to obey Him now. Sabihin mo sa katabi mo, now. Hindi bukas. Hindi kung kailan lang feel mo. Kung walang ang schedule mo. Di ba? Ay, walang harang sa schedule ko, pwede ako. Ay, teka, meron akong schedule, Lord. Next time ka na lang. Di ba? So, napakasakit sa Panginoon natin to. Kasi hindi ganun na naging mentality ng Lord sa atin eh. Nung binigay niya ang buhay niya sa atin, wala siyang binigay niya buong buo, lahat. Wala siyang itinira sa kanya bilang tao. Dinurog talaga siya. Bakit? So that you and I can receive His life. At yung life na yan na binigay niya sa atin, ini-expect niya that in return, we serve it to Him. Amen? Kaya bukas na lang, Lord, kung kailan hindi na ako magkakasala, saka ako susunod sa'yo. Pwede ba yun? Pero narinig niyo na ba yun? Yung ganong klaseng reason? Hindi, nagkakasala pa kasi ako eh. Kaya hindi na muna ako, Lord, susunod. Hallelujah, Lord. Patawarin mo po siya. Remember, God is at work. Siya yung gumagawa sa atin. Sabi kanina sa 1 Corinthians. And He is the God of now. Every day is a new day, new chance. Kung na-miss natin siya kahapon. Kaya nga siya palaging today eh. Today, hindi yesterday, hindi tomorrow. He is the God of today. Hebrews 4:7. So God set another time for entering His rest, and that time is today. God announces this through David much later in the words already quoted. Today, when you hear His voice, ano sabi? Don't harden your heart. Ano sabi niya? Today? So we serve God today. Hindi tomorrow, mga kapatid. Ngayon. At pag binuo niyo po yung binigay ko sa inyong hindi makita, no? Hindi ko pala nailagay eh. Yung acronym na yan, okay? We serve Him now through the gifts He has given us by the power of the Holy Spirit. As we operate in our spiritual giftings, we are able to become a supply to one another. Ibig sabihin, pag nag-ooperate tayo doon, nalagay tayo sa tamang lugar, nagiging tulong tayo sa kapwa natin at sa iglesia. Ephesians 4:16. Sabi, He makes the whole body fit together perfectly as each part does its own special work. It helps the other parts grow so that the whole body is healthy and growing and full of love. He makes the whole body fit together as each part does its special work. You are special. Your work is special. At pag gumagawa tayo, nagkakatugma-tugma, sabi, it helps the other parts grow. Nakakatulong tayo sa paglako ng ating kapwa. At ang buong katawan ay nagiging healthy, growing, and full of love. Mga kapatid, gusto nyo ba ng healthy church? Di ba?
Gusto niyo ba na malusog ang iglesia natin? Kailangan natin malaman kung ano ang pagkatawag ng Diyos sa atin. Kasi kung saan ka tinawag at doon ka nag-operate, bawat isa sa atin na ilagay sa tamang lugar natin at gumagawa tayo ngayon, doon nagiging malusog ang iglesia. Amen? Amen. Kaya kung gusto natin ng a healthy church, let us discover that gifts and use the gift that God has given you. Amen. Huwag na tayo magpabukas. Huwag na tayo magmamaya na mga kapatid. Wala na pong oras. Darating na ang Panginoon. Anytime. Pag nakikita nyo nangyayari sa paligid natin, ito po ay isang mga palatandaan na nalalapit ng pagdating ng Lord. At tayong iglesia ng Diyos, inaasahan niyang kikilos tayo ayon sa pagkatawag niya sa atin. That's why God has given us the ability, the gifts that we need so we can effectively operate and be the body that God wants Him to be. Amen? So, tingnan nyo na, okay Lord, ano ba ang kailangan kong gawin? Ano ba yung kulang sa akin? Saan po ba ako, Panginoon, dapat? Kasi the purpose of gift is to equip. To equip us Ephesians 4. Sabi, now these are, sabay-sabay tayo. Now these are the gifts Christ gave to the church, the apostles, the prophets, the evangelists, and the pastors and teachers. Their responsibility is to equip God's people to do His work and build up the church, the body of Christ. Yun po yung responsibilidad Kaya ang gifts was given to build the church. And you are part of the church. At kung bawat isa sa atin ay kumikilos, nauugma, sumusunod kung saan tinawag ng Diyos, sabi kanina sa binasa natin sa verse 16, we help one another to grow. Amen. So kailangan natin maging helper din sa ating kapwa. Amen? Hindi sabi nga, hindi yung naghihintay lang tayo. Okay lang naman maghintay sa Lord. Pero habang naghihintay, dapat kumikilos tayo. Kaya kanina po, yung ating the S, the O, and N, anong basa doon? Son. You are sons. You are son. Son kayo. So you have to operate in the way God wants us to operate. Tinawag tayo para maging anak ng Diyos. At bilang mga anak ng Diyos, dapat nakikita sa atin si Kristo. At makikita lang sa atin si Kristo when we are shaped in His image. When we do what God wants us to do. Hindi tayo out of order, pero nasa loob tayo doon sa pagkatawag ng Panginoon. Amen? Amen. Hallelujah.